Hello everyone, and I am Jomar, and this is Scripture 101. Samahan niyo po akong tuklasin ang katotohanan patungkol po sa salita ng ating Amang nasa langit. Okay, dahil po sabi po sa Proverbs 16:25, Proverbs 16:25, sabi po, there is a way that seems right to a man, but its end is a way of death. Okay, there is a way that seems right to a man, but it ends is a way of death. So may mga sinasabi po ngayon na katotohanan, ngunit po yung katotohanan na sinasabi pala ay yung daan pala na sinasabi nila yun yung katotohanan ay maglalagay pala sa kanila sa kapahamakan, sa kamatayan. Okay? So atin pong sisiyasatin po ang totoo, katotohanan po na galing po sa original na scripture. Okay? Bakit ko nasabi po ang original scripture? Dahil po ang scripture na ginagamit po ngayon ng halos lahat ng simbahan ay corrupted version. Sabi pa nga ng Islam ay ang the Bible of the Christian is corrupted version. And of course, I agree dahil totoo naman po. Dahil po, bakit ko nasabing totoo na corrupted version ng Bible na ginagamit natin ngayon kahit pa yung sinasabi ng King James Version. Okay, tingnan nyo po ang King James Version, yung pangalan pong James. Okay, yung Book of James po ay hindi po yan totoong Book of James. Ang totoong pangalan po ng sumulat ng Book of James ay Yaakov. Okay, dahil po sila ay Hebrew. Kaya Jacob po, naging James po yan dahil kang King James the First o yung King of England. Dahil po siya po ang naka-impluensya po sa pag-publish ng KJV o King James Version. Kaya po ang Jacob naging James. Kahit po ang John, dahil po yan King John Calvin o Ioannes Calvin. Okay, Ioannes Calvin. Okay, pero ang original po na pangalan po ng sumulat po ng John ay si Yahokanon. Okay, Yahokanon. Kahit po ang Masityahu o Mateo, Masityahu po ang original pangalan niya at ang meaning po ng Masityahu ay gift of Yahuwah. Okay, gift of Yah, Matityahu. Kaya ang Peter po ay ang original name po ay Kifa. At yun po ang original name niya, hindi po Petra or Peter. Hindi po pwedeng ibahin po ang pangalan dahil po kahit pa isinalin ito sa wikang Grego or Greek. Okay, dahil hindi naman po pwedeng ibahin yung pangalan. Hindi po siya pwede maging Peter. Yung Kefa hindi po magiging Peter dahil kung pwede lang po mag-iba ang pangalan, dapat po sana sa English ay tinawag na siyang Simon Stone. At sa Tagalog, dapat po tinawag na siyang Simon Bato. Hindi po. Bakit po naging Peter lang? So, ang original name niya is Simon Kefa. Okay, tulad ko po, pangalan ko ay Jomar. Nung pumunta po ako sa Arabic nation, sa Qatar, hindi po naging Arabic yung pangalan ko. Nung pumunta po ako sa Sri Lanka, hindi po naging Sri Lankan yung pangalan ko. Nung pumunta po ako ng Malaysia, Kuala Lumpur, hindi po naging Arabic o Muslim yung pangalan ko. Jomar pa din po ako. Example din po, pangalan po ng Prime Minister ng Israel ngayon ay Benjamin Netanyahu. Netanyahu. Okay, Hebrew po yan. Yung Netanyahu po ay ibig sabihin po yan ay gift or given by Yahweh or gift of Yah. Okay, given or given by Yah. Okay, Netanyahu. Okay, so hindi po yan siya pwedeng mag-iba kahit po pupunta po ang Prime Minister sa Amerika o pupunta po siya ng Japan, pupunta po siya ng Pilipinas, hindi po siya magiging Pilipino. Hindi po magiging Pilipino ang pangalan niya. Mananatili pong Netanyahu or Hebrew po. Okay? So hindi po siya pwede maaaring i-translate. Okay? So tulad din po kung naiba po ang pangalan ng ibang mga manunulat, ng mga author ng New Testament, ay hindi po ay imposible maiba po ang pangalan ng tagapaglikha at kahit po ang pangalan ng Ama. Okay, iniba po siya, ginawang Lord o ginawang Lord o ginawa pong God. Okay? At hindi po yan ang totoo niyang pangalan. At ating tatalakayin po ngayon ang pangalan niya. Okay? Ang Jesus po ay galing po yan sa Isus. Okay? Ang Isus galing po yan sa Greek
gods o Greek deity po na sinasamba po ng mga Grego. Okay, ang pangalan po ng ating Messiah, okay, Mashiach, tagapagligtas ay Hebrew po, hindi po Greek, dahil hindi po siya pinanganak sa pamilya ng mga Grego. Okay, so naging Greek po ang kanyang pangalan dahil po sa mga ginawa na mga scribe o mga translator na tinawag na Septuagint. Okay, ginawang Greek po ang kanyang pangalan in favor to the gods of the Greek, which is Zeus. Okay, si Zeus po ay mababasa po natin ang pangalang Zeus sa Acts. Okay, yung ibang version po ay tinawag siyang Jupiter at ang ibang version po ay Zeus, pero isa lang po siya. Okay? So, ang Diyos po, D-I-O-S, ay akala ng iba ay Filipino version, ay Filipino siya. Hindi po siya Filipino, Latin po siya at galing po siya sa Zeus. Kahit po kung sino man po merong Merriam-Webster Dictionary po dyan, i-search nyo po sa Merriam-Webster Dictionary ang pangalang Dioscuri. Okay? D-I-O-S C-U-R-I. Okay? Mabasa nyo po dyan, ang Dioscuri po ay to translate sa English ay sons of Zeus. Okay, dahil po ang Kuri ay sons, okay, or boy, or sons, child. Ang Dios po, D-I-O-S, ay Zeus. Genitive po ng Zeus. Okay? So, ngayon po, naging Greek po ang pangalan ng Savior natin, pero hindi po yan ang totoo niyang pangalan. Kumbaga po, kung may original name siya, may fake name po. Kaya po, kailangan po nating malaman ang kanyang tunay na pangalan para po sa siguridad ng ating kaligtasan po. Okay? Dahil po, kung ano po ang narinig natin na pangalan niya, ay yun po yung kahit po fake, ay yun po yung pinaniniwalaan natin ngayon dahil po sabi sa Romans, kaya nga ang paniniwala yan nanggagaling sa pakikinig. Okay, sa pakikinig. So kung anong narinig mo, kahit po mali po yan, kung sinasabi po yan sa inyo na walang ibang sources na makikita, ay yun po yung paniniwalaan natin. Okay, so nanggagaling po yan sa pakikinig. So ngayon po, ang pangalan po ng ating tagapagligtas ay atin pong imbestigahan, atin pong tatalakayin. Sinabi po niya na I am come in my Father's name. Okay, una pong clue, I am come in my Father's name. His name comes from the Father's name. Okay, mababasa yan sa Yahukanon or John, or Yahukanon 5:43. Sabi niya, I am come in my Father's name, but you receive me not. And another will come in his own name, which is Jesus or Zeus, him you will receive. Okay, yun yung kaya nga ang buong mundo ngayon ay tinanggap ang pangalang Jesus or Jesus. Actually, ang Jesus or Jesus ay Hail Zeus o Praise Zeus. Okay, so wala po dyan ang pangalan, hindi po yan ang pangalan ng ating tagapagligtas. Sabi niya, I am come in my Father's name. Pero hindi siya tinanggap. Pero may darating daw, sabi niya, kasi propeta siya, na prophesize niya na may darating na isang pangalan at tatanggapin ng buong mundo. At yun ang pangalang Jesus ngayon. So, sabi niya, I am come in my Father's name. So, what is the name of the Father? In Psalm 68:4, sabi, sing unto Elohim, sing praises to His name, exalt Him that rides upon the heaven by His name, Yah, and rejoice before Him. So, His name is Yah. Okay, Y-A-H. Y-A-H. Yah. Kaya nga po tayo nagsasabi ng hallelujah. Sabi natin, hallelujah. Hallelujah to praise. Okay? Hallelujah. Ano pong meaning ng hallelujah? Ano pong ibig sabihin ng hallelujah? Hallelujah po ay praise unto Yah. Because hallel, praise. Okay, hallelujah, praise unto. Hallelujah, praise unto Yah. Praise to Yah. Okay? Mababasa po natin sa Revelation 19:6. Atin pong bubuksan ang Revelation po 19 verse 6. 19 verse 6 Revelation. Sabi dito, and I saw 19 verse 6. Okay, sorry. 19 verse 6. And I heard as the voice of a great crowd, as the sound of many waters, saying, Hallelujah, for Yahuwah El Shaddai reigns, or Yahuwah Shabaoth reigns. Okay? So, sabi nito,
hallelujah. Sinabi hallelujah, hindi po hallelujah. Hova or hallelujah Jesus. Kundi po hallelujah. Okay, hallelujah. And then sinabi po dito sa Exodus 23. Exodus 23 dahil sinabi po ng anak na ang kanyang pumunta siya, I come in my father's name. Okay, sabi naman ng ama, ito po, sabi ng ama sa Exodus 23 verse 20 to 21. Ito po sabi. Basahin natin. See, I am sending a messenger before you to guard you in a way and to bring you into a place which I have prepared. Be on guard before him and obey his voice. Okay? Obey his voice. Do not rebel against him, for he is not going to pardon your transgression. For my name, notice this word, for my name is in him. Okay, for my name is in him. Sabi niya, magpapadala po ako ng messenger. Sabi niya, magpapadala ako ng messenger. Okay, sa salita ng tagapagligtas ng anak ng son of Adam, son of man, sabi niya, I was sent by the Father. So messenger lang siya. So messenger siya sabi dito, sabi ng ama, I sent a messenger and my name is in him. Okay? Sabi niya, guard on him. Okay, guard on him. Okay? Do not rebel against him, for my name is in him. So tama ang sinabi ng anak na I am come in my Father's name. Pero hindi siya tinanggap. Okay? Hindi siya tinanggap. So sa pangalan pong Jesus, wala po ang pangalang Iya. Wala po. Hindi po makikita ang pangalang Iya sa pangalang Jesus. Hindi po dala ng Jesus ng pangalang Iya. Okay? So, ano po ba ang pangalan ng Mesiyas? Okay? So, Matityahu 1, ating bubuksan ng Matityahu 1:21. Okay? Dahil po ang kanyang pangalan po ay may connection po, konektado po siya sa salvation o kaligtasan na sinasabi natin. Okay? So sa 1:21 sa Matityahu is sinasabi po dito, and she, talking about Miriam, yung mother of the child, and she shall give birth to a ben or to a child, and you shall call his name Yahushua, for he shall save his people from their sins. So yung pangalan niya po ay may connection po or konektado po sa saving people or salvation po. So in the name Jesus, there is no connection in salvation po. Wala po. At wala din po pangalan ng Ama sa pangalan Jesus. So ano po ang pangalan niya? Yahushua. Okay, Yahushua is a strong H776 na Shua. Ang Shua po ay Hebrew na nangangahulugang cry out for salvation. Okay, or cry out for deliverance, cry out for help. So ang Shua po, okay, yung ibang meaning po ng Shua is wealth. Pero po ang Shua dito sa H776 sa strong concordance is cry out for salvation. Okay, so Shua, yung Yahu po is from the name Yah, or Yahuwah, from the name of the Father. Yahushua means, ang ibig po sabihin ng Yahushua is crying out for salvation to Yahuwah. For Yahuwah will save His people. Okay? So when we ask deliverance, when we ask for help, we will cry out for help. Okay? So yan po ang pangalan niya, Yahushua, hindi po Yeshua. Kahit dahil po ang Yeshua is wala pong pangalang Yah sa pangalang Yeshua. So, yan po. Bakit kailangan natin malaman ang kanyang pangalan, totoong pangalan? Dahil po sabi sa Acts 4:12, sa Acts 4:12, ating bubuksan ng Acts, or Maasi 4:12. Acts 4:12, sabi dito, and there is no deliverance in anyone else, for there is no other name under the Shamayim given among men by which we need to be saved. Wala pong ibang pangalan na binigay. Wala pong ibang pangalan. Okay? There is no other deliverance. There is no other deliverance in anyone else but by the name of Yahushua. Okay? By the name of Yahushua. So, pangalan po niya is Yahushua. So, kailangan po, importante po malaman natin ang pangalan ng ating tagapaglikha.
At ang pangalan po ng ating Amang nasa langit, hindi po siya yung ginagamit natin ngayon na Lord or God. Dahil po ang Lord po, tatalakayin po yan natin sa ibang episode po ng aking video dahil napakahaba na po ito. Okay? Pero brief po ang na ibig sabihin po ng Lord ay Baal. Okay? So ngayon po, kailangan nating malaman po ang pangalan ng ating tagapaglikha o tagapagligtas dahil po sa pangalan niya nakasalalay po ang ating totoong kaligtasan. Dahil po ang kaaway po ay lilinglangin na tayo para po maniwala sa pangalang hindi naman totoo. Okay? So sabi pa nga ng Mashiach ni Yahushua, may darating na magsasabing siya raw ang Mesiyas at maraming malilingla. Okay? Marami ang madideceive. So ngayon po, sana po ay nakatulong ang video na ito at sa mga alam na ang katotohanan, sana po i-share nyo rin po itong video na ito at makatulong po sa pagpapalaganap po ng katotohanan because the truth shall set us free. Okay? So hindi po ito relihiyon, hindi po ako isang pastor, wala po akong parang relihiyon po na ginawa, o wala po akong mga membro po, hindi po ako humihingi ng mga abuloy, hindi po ako humihingi ng mga tithes, hindi po ako humihingi ng mga kahit ano po. Okay? Kahit ano po. Wala po akong hinihingi, kundi ang ginagawa ko lang po ay to share the good news, to share the true word of Elohim, the true word of our Heavenly Father. So I hope you will share this video and pasensya na po sa grammar ko, sa pagsasalita ko dahil hindi po ako Tagalog, hindi po ako taga Maynila, taga Davao po ako, Bisaya po ako. So pasensya na po sa pagsasalita ko na hindi magandang Tagalog. Okay? So dahil Bisaya po ako. So nagsisikap po akong magsalita ng Tagalog para po maintindihan ng ibang kababayan natin nasa Maynila. Dahil hindi naman po yung word lang ay para lang sa mga Bisaya, kundi po sa ating lahat. Okay? So hanggang dito na lang po muna. Sana po i-support niyo pa po ang video na ito at aking pang mga ilalabas na video at naway naliwanagan ng lahat at sana nakatulong ang video na ito. So shalom. So magkita-kita po tayo sa susunod na ating video. Share, like, and subscribe din po or follow po sa ating ating Facebook account. Shalom everyone.